my beloved Boss Mike Cervera. Si Pastor hindi sumuko sa loob. Ako, galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Eh, nasa labas ka na, di tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender, kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? Oy, thank you naman, Lintamori, ha? Oh, pavilion po. Ano, pavilion po, blue, badge, sir. Ah, pabili. O, sige, wait lang. Alam nyo, mga kababayan, parehas kami ng opinion at pananaw ni ni Secretary Abalos. Kung inyo lang napapansin parehas kami ng opinion eh. 'Di ba nasa labas ka na? Oh. Eh bakit papasok ka pa? Tama mali. 'Di ba? Oh, nasaan na? Oh. Eto. Wait lang. Oh, ayan na. Okay. Okay na po. Di ba, mga kababayan? Oo. Pares kami ng opinion. Eh, nasabi ko naman yung opinion ko rito eh. At pangatlo, nakahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si ating PNP nito. Pinasok siya roon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Okay? Yun ang nangyari. It was the PNP, doon siya sumuko. These kind of things are, they're just laying the basis that he surrendered that. But it's, sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayo maniwala dyan. At ito lang ang babala ko. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice. Ayan na, ito ang problema ninyo. Etong mga gumagawa ng mga fake news, sana idamay nila. Etong mga mga nagpigil-pigil dyan, mga nanakit ng mga pulis dyan, mga humarang, mga kababayan. Di ba? Mayroon kayong kaso. Antayin ninyo. Ano nila yung propaganda nila? Para siya kahuli-huli ang sandali, abay, gusto nilang ipakita sa madlang people na sila ay nagmagandang loob pa at may utang na loob pa tayo. Kita nyo mga kababayan? Ganon nila gaguhin yung mga tao. Lahat kahuli-hulihan na lang. Nabarahan nila. Gagawan nila ng paraan para maging mabango sila sa paningin ng tao. Ngayon, ito, yung mga may kaso. Yari kayo. Kaso. For harboring, concealing, someone who is wanted by law to this warrant. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates, or delays the apprehension of suspects. Yung mga vlogger. Diba, yan yung mga nanawagan. Harangin nyo! Harangin nyo! Diba yung isang bakulaw na bata ni Banat Pai? Yung isang bata mo, nanganganib. Ewan ko ikaw kung sa bagay si Banat Pai, hindi naman nandoon to eh. Oo, mahusay talaga si Banat Pai. Alam niya eh. Alam niya yung kalalagyan niya eh, no? Kaya ang ginawa niya, kayo na lang, yung video nyo na lang yung gagamitin ko. Minura pa si General Torre. Tandaan nyo yun? Natandaan mo yan. Yari kayo. Yari talaga kayo. Bakit? Akala nyo walang nagre-report? Nagre-report sa mga kinikilos nyo? Merong nagre-report. Para sabihin ko sa inyo Banat Bay, Maharlika, at saka yung mga amuyong. Yung mga amuyong, lahat yun. Naka-report kayong lahat. Merong bumabantay sa inyo. Lahat ng mga ina-upload ninyo, lahat ng mga live ninyo, ako, merong kopya. Merong kopya si General Torre. Kaya lagot kayong lahat. Kala kasi nila Kala kasi nila, porke vlogger na sila, pwede na nilang sabihin yung gusto nilang sabihin. Ako po mga kababayan, ako, abay maingat ako sa sinasabi ko. Ngayon, sasabihin nila, ba't ganyan ka kay Pastor? Bakit? Meron naman talagang demanda na yung tao.
Merong mga nagrereklamo na ano, manyakis, rapist. Oh, may problema ba doon? Meron bang ano doon? Ha? Meron bang paninirang puri doon? Walang paninirang puri doon. Bakit? Nauna nang meron nang nagsabi at meron nang nagdemanda na ano, na rapist, manyakis talaga si pastor. Tama, mali. Abay, maingat to. Oh, Mary Jane de Vera, di ba? Kahit na anong gawin nyo na kay pastor, dahil siya ay ano, kalaban na ng ano, mamamayang Pilipino, wala na. Wala na siyang magagawa. Ayan na nga, nakademanda na eh. Tinatakbuhan na nga eh. Di ba? Walang paninirang puri doon. Wala. Dahil siran-sira na yung kanyang puri. Dahil sa pagsira niya rin ng mga puri. Nagets nyo ba ako? Oh, di ba? Sira na yung puri ni Pastor Kibuloy. Oh, dahil na din sa pagsira niya sa mga puri. Puri ng mga minor de edad na mga kababaihan. Kita nyo mga kababayan? Ay, nako. Diba? Oh, SMNI din. Kakasuhan yung mga yan. Oh, next. And the investigation and prosecution of criminal. And of course, letter C. Ito harboring, concealing, facilitating this. Mahinang klase yung harboring. Oo, pwedeng piyansahan. Oo, concealing, ganun din. Diba? Mahina rin. Pwedeng piyansahan. Oo, pero yung kay pastor kasi, yung pastor kasi, malabong makalaya yon. O, alam nyo na ba? Ito alam nyo na ba na meron na silang bagong naisip na paraan? Alam nyo na kung ano, mga kababayan? Ako, hindi ako papayag doon, Abay, hinihiling nila na ito daw si pastor, mga kababayan, house arrest na lang daw. House arrest. Papayag ba kayong ganon? Hindi nauubra yung kanilang mga propagandang ginagawa. Hindi nauubra yung kanilang mga paninira. Yung paulit-ulit nilang sinasabing bangag ang Pangulo, mga ganyan. Wala na yun. Wala nang dating. Kung ako sa inyo maharlika, abay, baguhin nyo na. Yung alin, katatawag ng ano, bangag, adik, ganon. Dahil sa tuwing tinatawag nyo si Pangulo ng bangag, adik, at tapos nakikita ng mga tao na nagtatrabaho ng matino, nagpapakita ng mga resulta ng kanyang mga ginagawa para sa mga Pilipino at para sa sambayan ng Pilipino at para sa bayan, ay yun, nababawasan at nababawasan kayo ng mga tangahanga. Bawat mura ninyo, 1,000 mahigit na Pilipino ang na nahihimasmasan at na iisip kung yung inyong totoong hangarin at inyong agenda para mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Ganon ang nangyayari. Kaya bilang baguhin nyo yung estilo nyo. Palitan ninyo. Ganon. Palitan ninyo. Ang gawin ninyo, Banat Bay, makinig kayo Ako, tuturuan ko kayo. Maniwala kayo. Eksperto ako dito sa pakikipaglaban sa social media. Hindi man ako nararamdaman ng iba, pero iba ang nagpaparamdam sa kanila. Ngayon, baguhin ninyo. Ito, makinig kayo, baguhin ninyo. Gawin yung estilo, Banat Bay Maharlika, ang gawin nyo, purihin nyo ng purihin naman si Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin nyo, iba ka talaga, Mr. President. Kung hindi pa kami nanood kay Chris Ulo, kay Mark Ramos, kay Takero at kay Mike Cervera, sama nyo na si Coach Jarrett, JDB, Mima, at saka si Direk Freddy. Sama nyo na rin si Jake Magnus. At sino pa? Si Direk Freddy Pelera. At si Biyahe ni Goy.
Sama nyo na si Makmak Pablo. Oh, kung hindi ko pa napanood yan, hindi ako mamumulat sa katotohanan. Oh, ganunin ninyo. Si Nyulo pa. Diba? Oh, ang dami pala natin, ano. Huwag kayong Banat Pay, ha? Tanda mo yan. Oh, purihin nyo ng purihin. Purihin nyo si Abalos. Purihin nyo si Pangulo. Purihin nyo, oy, Maharlika, nawala bigla. Oy, Maharlikang walang love life, sabi ni Chris Ulo. Purihin nyo naman. Hindi na nga kasi umiepekto yung inyong pangbubuska ng kung ano-ano. Hindi na umiepekto yun. Boss Mike! Boss Mike! Severa!